Airport ang private plane nalulan ang labi ni Captain Jesus Pahinting, ang may-ari at piloto ng bumagsak na Piper Seneca sa karagatan ng Masbate. Idiniretso ang labi ng piloto sa St. Peter's Memorial Homes sa Imus Avenue sa Cebu City kung saan ito ibuburol. Samantala, magiging bukas naman sa publiko ang gagawing state funeral kay Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lecerda, alinsunod ito sa pagpayag ng pamilya Robredo na iburol sa Malacanang ang kalihim. Gayunman nilinaw ni Lecerda na may piling oras na isasara ang public viewing upang bigyan daan ang pamilya Robredo na makasama ang kalihim. Samantala, idiniklara ngayon ng Department of National Defense na tapos na ang kanilang search and retrieval operations matapos makumpleto na rin na ma-recover ang 3 labi na nasawi mula sa bumagsak na Seneca Piper plane kasama na si DILG Secretary Jesse Robredo. Ginawa ni DND Secretary Volter Gasmin ang anunsyo kaninang umaga kasunod ng pagkukumpirma na bangkay nga ni Shitis Chand, ang Nepalese co-pilot, ang biglang lumutang sa karagatan ng Masbate dakong alas 7:45 ng umaga kanina. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Live mula sa Pag-asa DOST, may report si April Enerio. April? Yes, Audrey, napanatili ni Typhoon Igme ang kanyang lakas habang kumikilos palapit sa Batanes area. Kaninang alas 10 ng umaga ay namataan ang sentro ni Igme sa layong 260 kilometro sa north-northeast ng Basco, Batanes. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 160 kilometers per hour. Patuloy pa rin ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Highlands, habang itinaas ang Signal number 1 sa Calayan at Babuyan Group of Highlands. At nakataas pa rin ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon, kaya inaabisuhan natin ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyong Igme. At mapag-iigting rin ng bagyo ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala ngayon tanghali ay may mga kasama tayong IT students ng University of Cagayan Valley dito sa Operation Center ng Pag-asa. Kung isang magandang example ang ICT group ng Pag-asa na mas napapadali at mas efficient ang data collection mula sa ating mga Met Telecoms at pati na rin ang pag-maintain at patuloy na pagde-develop sa website ng Pag-asa. At speaking of website, Audrey, inilabas ng Pag-asa ang kanilang Thunderstorm Watch kaninang alas 11 ng umaga. At ayon nga dito ay may posibilidad ang thunderstorm formation sa Metro Manila sa susunod na 12 oras. Patuloy naman tayo nakaantabay sa magiging lagay ng ating panahon ngayong Huwebes. At yun ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Ako po si Audrey Goriseta.